Vico Soto, pinakitaan ng resibo ang kilalang news tabloid patungkol sa binabatong issue nito sa biggest project na Pasig City Hall. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban at hinahanga nating alkalde ng Lungsod Pasig ngayong araw po. Pero bago yan ay humihiling ako na pakasubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na rin po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, recently ay may pinost po sa kanyang social media account ang butihing mayor patungkol sa news tabloid na Daily Tribune na tila nagpapakalat ng fake news at simpleng paninira laban sa kanya. So ayon sa butihing mayor, Pasig contractor challenges Vico Soto to release 10 billion City Hall contract. First of all, the contract has been readily available on the city's official website. So anong point ng paghamon sa akin? Bakit siya naging headline sa Daily Tribune? In the last 2 weeks alone, Neil Alcober has authored at least 20 articles about Pasig. 16 articles detailing my opponent's promises, no news, just promises, and 4 articles echoing Mr. Lau's random accusation against the City Hall project. Media friends, is this normal for a broadsheet? As for this last article, some background facts. Number 1, the contractor questioning the project is Mr. Lau. Yes, the same Mr. Lau that we sued and was convicted. Number 2, the press releases from Mr. Lau against me started after a meeting with the St. Gerard Group including Curly Discaya. It also appears that St. Gerard Construction has purchased his property from the 2020 viral video where he tried to conduct an illegal demolition. So yung resibo daw mga kaparokya ay nasa number 1 at number 2. Number 3, prior to the publication of this article, we told Alcober that the contract is available online. Madali lang itong hanapin sa Google but it appears that the author could not be bothered to check, as evidenced by the fact the project was reported to be 9.6 billion rather than the correct final contract price of 9.2 billion. So number 4, some details presented in the article are either inaccurate, out of context, or simply irrelevant. To be clear, real feedback and complaints are always welcome but orchestrated are not. Masyado namang obvious tong mga to eh. Well mga kaparokya, tama naman po si Mayor Vico Soto. Obvious na bayaran ang news tabloid na ito. And like Mayor said, inaccurate, out of context at irrelevant ang issue na binabato about sa Pasig City Hall project. Wala silang makitang pwedeng ikapanira kay Mayor Vico Soto kaya kahit hindi issue, ginagawang issue. Halatado ang binabakapan ang mga fake news ng kumakalaban kay Mayor Vico Soto. Magkano kaya ang bayad dito mga kaparokya? Magkano kaya ang bayad sa author nitong si Mr. Neil Alcober? Parang walang common sense mga kaparokya. Sa pagkakalam ko, kapag mainstream media ka, kinukuha din ang side ng inaakusahan. Pag ganyan, lumalabas na bias. Dapat dito di sinusuportahan, hindi pina-follow kung may kinakatigan. Sinisira nito ang imahe ng ibang news tabloid na maayos at tapat magbigay o maglatag ng balita. Magkano kaya bayad sa author nitong si Neil Alcober? Mali-mali pa ang write-ups sa presyo. Hindi 10 billion kundi 9.6 billion lang. Actually, mas bumaba pa nga ng 9.2 billion. Grabe yung 20 articles against Pasig City Hall project tapos nagdidepende ka sa akusasyon ng isang convicted na local contractor na si Mr. Lau. Sa mga hindi nakakaalam, yan yung nakasagutan ni Mayor Vico Soto na nag-illegal demolish at sumira sa daan or ng daan ng Pasig na akala mo siga, palibasa, na sanay sa dating kalakaran kaya naghahari-harian. Take a look at this picture mga kaparokya. Magkakasama ang mga local contractors sa Pasig, si Mr. Shelwin Lau at Curly Discaya na lihim na tumatakbong mayor ng Pasig. Pang front lang nito yung asawa na si Sara pero sa totoo siya ang hahawak ng Pasig once na manalo si Sara or yung asawa nitong si Sara Discaya. Yan ay kung mananalo mga kaparokya. Tulad ng lagi kong sinasabi, pandadaya lang ang makakatalo kay Mayor Vico
Soto kaya maging mapagmatsyag ang mga Pasigueño. Well, mga kaparokya, akala naman ng mga nito masisira nila basta-basta si Mayor Vico Soto. Hindi nyo basta-basta mapapatumba ang taong may prinsipyo, may accountability at may transparency na paggogobyerno. Siraan nyo lang. Wala namang maniniwala sa inyo dahil isa lang ang hangarin nyo ang bumalik sa dati nyong kinasanayan. Dapat talaga sa Daily Tribune hindi na sinusubaybayan dahil hindi patas kung maglabas ng pahayag. Tulong-tulong na talaga yung mga masasamang hangarin or yung may masasamang hangarin sa Pasig. Nalugi na ba? Simula nang hindi makapag-operate sa Pasig yung mga local contractors na ito. Hindi uubra yan sa Pasig. Akala nila hindi palaban si Mayor Vico Soto. Kaso mali sila ng inakala. Disente kung lumaban si Mayor Vico Soto. Kaya hindi uubra ang paninira nyo sa butihing mayor. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.